discouragement. Ayan, na-discourage tayo. Ang isang perfect example ay si Elijah. Nagpapababa ng apoy nga eh. Lumalaban sa mga propeta ni Baal, 850 prophets against one prophet of God. Panalo si Elijah. But along the way, sa long battle, may kausap po ako, are you there? Matagal yung pakikibaka eh. Nasaid din siya. Napagod din siya. Until one day, ang prayer niya, Lord, kuhanin mo na ako. Sa chapter 18, napaka-anointed pa niya. Nagpapababa ng apoy. Pagdating sa chapter 19, nakaramdam siya ng self-pity at discouragement. Sabi niya, Lord, kuhanin mo na ako. Baliwala naman lahat ng ginagawa ko eh. Ilan po ang nakaupo rito ngayon? Maganda lang ang blouse mo, maganda lang ang sapatos mo, pero deep inside, alam mo, you are discouraged. Anong ebidensya na discouraged ka? When we are discouraged, sana po may kausap ako ngayong gabi. Alam niyo kung bakit gustong gamitin ni Satanas ang discouragement? Pag discouraged ka po, isa lang gusto mong gawin. Gusto mong mag-quit. Yung po ang pakiramdam ni Elijah. Gusto niyang talikuran yung calling niya. It's easy to want to quit. Even the things that we know gustong gawin ng Panginoon. Sa 41 years ng pagpapastor ko, maraming araw na parang gusto kong talikuran ng pagpapastor. Hindi ko maipagpag yung calling niya. Mapakahigpit ng kapit. I cannot shake the mantle. Sa panahon, sabi ko, Lord, gusto mo pa ba akong magpastor? Bibigyan niya ako ng 10 messages. Sabi niya po, Lord, gusto mo pa akong mag-preach? Sa panahon na sinasabi ko, Lord, gusto mo pa ba akong magpastor? Magpapagaling siya ng mga may sakit. Hindi ko alam ilan po ang narito. Pakitaas po ang mga kamay. 2 kamay, pakipagpag po yung discouragement. Tiyakin mo lang, hindi pupunta sa katabi mo. Baka sa kanya lahat mapunta. Let's shake up the mantle of discouragement. Somebody say amen! Baba po natin. Yeah, we need to shake up. Minsan mabigat yung kamay natin, hindi natin maitaas sa pagsamba. Hindi natin mapagdaop sa panalangin. And then, ang ginawa lang ng Diyos kay Elijah, pinatulog. Pwede ho kayong matulog 3 seconds. Pagkatapos ginising, pinakain. And pagkatapos, but God never humiliated Elijah. Naintindihan ng Diyos si Elijah, tao lang siya. Human. Nasasaktan. Pero spiritual. Nagpapababa ng apoy. If discouragement, neither disappointment is not managed well, it can cause the fire of God to dwindle or die within us. Discouragement is one of the devil's biggest tool na ginagamit niya. Madaling malaman pag tayo discouraged, we lose hope. We lose courage to move on. We want to quit. Ayan, na-discourage tayo. Ang isang perfect example ay si Elijah. Nagpapababa ng apoy nga eh. Lumalaban sa mga propeta ni Baal, 850 prophets against one prophet of God. Panalo si Elijah. But along the way, sa long battle, may kausap po ako, are you there? Matagal yung pakikibaka eh. Nasaid din siya. Napagod din siya. Until one day, ang prayer niya, Lord, kuhanin mo na ako. Sa chapter 18, napaka-anointed pa niya.